Sa ngayon po ay nakabitin pa rin kung sino ang magiging pinuno o chairperson ng makapangyarihang Senate Blue Ribbon Committee. Pero sa ngayon, ang sinasabi mismo ni Senate President Alan Peter Cayetano na ikinokonsidera dalawang tao ho. At siyempre, ito ho'y si dating chairman na rin po. Pareho itong dalawa. Pareho ito naging dating chairman ng chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Ito pong si Senator Dante Barcoleta. Di ba, yung nakaraan at siya pinalitan ni Lacson. At ito hong si Senator Pia Cayetano. Naging chairperson to, kung matatandaan nyo rin mga kababayan, noong nakarang taon ay bago mag-eleksyon, di ba, si Tolentino ang may hawak ng Blue Ribbon pero siya po ay nag-resign. Kung kaya't napunta dito kay Senator Pia Cayetano ang pagiging chairperson ng Blue Ribbon Committee. So ayon nga kay SP Cayetano, pinagpipilian ang dalawa. So hanggang sa ngayon, wala pang desisyon yung majority. Pero alam nyo sa aking pagkakaalam, kahit sino ho rito. Mukhang importante kasi magkakaalyado ho mga ito At ang pinakaabangan kasi sa Blue Ribbon Committee ay ang pagpapatuloy ng investigasyon dito po sa flood control scandal na ito na hanggang ngayon ay hindi pa lubos na naiimbestigahan ang lahat po ng mga personalidad na sangkot dito. Yun ho mga kababayan ang matindi ho rito. At siyempre, ay kung sino man, halimbawa, ang maipili ay si Senator Marcoleta na chairperson o kaya naman si Senator Pia. So yung sa kanila, magiging vice chairperson, vice chairman. So ang maganda ho nito, iisa ang direksyon Di po ba? At papanagutin yung mga nagkasala o sangkot dito po sa anomalya. Kasi at bukod do sa ang pinakaabangan ho rito, di ba, yung sangkot sa flood control. At bukod do dyan, yung aligasyon po ng mga delivery. Nag-deliver daw ng mali-maletang laman pera, kwarta. Ito hong nasa 18 ex-Marines o 18 dating sundalo na naging tauhan ni dating Congressman Zaldico. So meron po siyang aligasyon at siguro naman napapanood nyo na rin may mga patikim na mga ginagawang paglalabas po ng video at litrato na kung saan ay pinapakita na talagang buhat-buhat po nila yung mga mabibigat po na maleta na may lamang pera tapos isinasakay sa helicopter, sa mga van. Yun ho. Talagang yun po ang kanilang mga ebidensya. Bukod sa litrato, may mga pa ho yan Meron silang video. At paminsan-minsan naglalabas po si Attorney Levy Baligod, yung kanilang abogado. Ayun. At siyempre, ang isa po sa binabanggit ho ng 18 ex-Marines ay sila mismo ang nagdadal ng mali-maletang pera sa mga opisyal. Di ba? May mga binabanggit ho sila. Siyempre, isa pa una, di umano, si Pangulong Marcos Jr., yung kanyang anak na si Congressman Sandro Marcos, itong si dating House Speaker Martin Romualdez, at gayon din po sa senador si Senator Tito Soto, di umano na delibera sa kanyang opisina diyan po sa may Pasay City, at ilang mga kongresista. Meron din nga taga-media sinasabi. So yun ho mga kababayan, at inaabangan po natin lahat kung ano ba mangyayari dito. Kasi dito ho ay sa pagkakataong ito ay pwede na rin tumistigo. Ito pong si dating Congressman Zaldico. At para kanyang patutuhanan yung kanyang mga naunang aligasyon. Di po ba? Inyo pong matatandaan. Naglabas ho siya sa kanyang Facebook account na kung saan ay kinukumpirma niya yung mga binabanggit ho ng itong 18 ex-Marines. So maganda ho ito mga kababayan at kasi dito ho sa flood control na ito, alam naman natin nangyari talagang pigil na pigil ho. Ito pong si Senator Ping Lacson hindi natin malaman bakit nagkaganyan ho. Kaya lang may nabunyag ho, di ba, si Senator Marcoleta na talagang sabihin natin kinokontrol ni Lacson nang siya ay chairman ng Blue Ribbon Committee dahil sa lumilitaw ho mga kababayan na sangkot at isa siya sa di umano ay nakinabang dito po sa flood control. Bakit ho?
Kasi meron pong inilaan ang Marcos Jr. administration ng 8 billion pesos. 8 bilyong piso para po sa kampanya noong 2025 elections. Alam naman natin na ito po siya na Senator Soto at Senator Lacson ay miyembro po ng yung Bagong Pilipinas, yung mga kandidato noong nakarang eleksyon at kasi sabi ho ni Senator Marcoleta, nakita niya ho yung ebidensya at yung palitan sila ng text ng Pangulo at ni si Yusek Adrian Bersamin. At nakalagay ron, may accounting, yung computation po ng kung magkano yung nagastos, kung sino-sino mga nabigyan, dyan sa 8 billion, so ganun. May computation ho, mga kababayan, so walang kawala. At yan ho mismo ay nakita ni Senator Marcoleta, di ba, sa ating mga nakaraang vlog, na-discuss ho natin yan. At ang nakita ho niyan ni Senator Marcoleta sa pamamagitan naman ni Congressman Leandro Lebiste. Yun ho. So, yun ho, talagang walang kawala ho rito. Lahat ho talagang pwedeng habulin at madiin. Kasi, di ba, ako, kahit sino ho, kay Senator Pia Cayetano or si Senator Marcoleta, pwede na ho. Dahil sa yung dalawang yan, si Senator Pia Cayetano at Senator Marcoleta, iisa ang kanilang direksyon At maaaring tumbok ng investigasyon na kung saan ay gustong papanagutin yung tunay na nagkasala at yung mga tunay po na nakinabang dito po sa mga mali-maletang kwarta na ito. So yun po pinakamaganda. Kaya't ako, nag-aabang ho ako bilang isang taxpayer at siyempre, lalo na ho yung mga kababayan natin na may mga kamag-anak ko sila na namatayan dahil sa biglang pagragasa ng malakas na ulan, bumaha, tapos yung kanilang mga ari-arian nasira, tapos di ba, na kung saan may mga lugar ho sa atin na lumilitaw na dati wala namang baha, pero nung simula ho na magkaroon ng flood control project, bumaha na. Biriin nyo ho Tapos halimbawa, isang ehemplo na lang sa Bulacan ang tagal ho na linggo-linggo, umabot na isang buwan bago humupa yung tubig baha. Samantalang ang dami ho, bilyong-bilyong piso ho ang inilaan dyan na pondo sa flood control. So wala po nangyari. Yun ho ang binabanggit ho. Kaya't ako, ito, panahon na po. Sana, kung ako lang masusunod ano ba, dapat ho, ngayong linggong ito napangalanan na po ang susunod ho ng chairman ng Senate Blue Ribbon Committee at para sa Lunes, pwede na magpatawag kaagad ng hearing, di po ba? At para mabalatan na ng buhay yung mga nagnakaw at maipatawag na po sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, di po ba? Para mas maganda makapagpaliwanag din po sila at sa ngayon kasi puro mga aligasyon, hindi naman sila na ipapatawag. At gayon din ho, mga kababayan, kasi may binabanggit ito si Senator Marcoleta. Kahit na wala ng mga interparliamentary courtesy na yan, pwedeng ipatawag o siguro imbitahan. Imbitahan lang itong si dating House Speaker Martin Romualdez. Kasi sa interparliamentary courtesy, yung mga ganyan, iimbitahan ka lang pero hindi ka bibigyan ng sabpina. So may discretion ang kongresista o kabilang panig naman ang senador na sila po ay dadalo o hindi. At least inimbitahan. Pero sabi ni Senator Marcoleta, tanggalin yan, tradisyon na yan. Dahil sa hindi biro yung nangyaring nakawan sa ating gobyerno. So, wala ho yan. Tama rin ho ito, mga kababayan, kasi baka dun magtago yung mga opisyal ng gobyerno na nagnakaw, tapos magtatago ho dito po sa tinatawag na interparliamentary courtesy. Tapos, maganda hong pansinin din, tingnan ho, kung sino man ang magiging chairperson ng Blue Ribbon, Pia Cayetano ba o Marcoleta, yung sinasabi ho mismo ni Senator Ping Lacson na 67 contractor congressman contractor pa. Yun ho, mas maganda talagang busisi ng gusto, may check at malaman ho natin kung paano ho at kung sino ho yung mga dapat managot diyan po dito po sa anomalyang ito, flood control anomaly. Sa ngayon, mga kababayan, ay wala na ho tayong narinig, Yung ICI na nilikha ng Pangulo,
'Di ba, natapos na ho sila. Ano nangyari? Sa report ng ICI, ang laki ho, nag-aksyelan tayo ng mga 40 milyones. O, 'di ba, yung budget ho nila. Wala naman nangyari. O, nasaan ang report? Oh, nakakatawa talaga, mga kababayan. Talagang parang itinago, 'di ba? Yung ICI, wala. Tapos sa ombudsman ngayon, nag-aabang pa ho tayo kung talagang magkakaroon ho ba talaga, no, ng mga pagsasampa ng kaso. Meron ho sinampahan ng kaso ngayon, itinuloy na. Laban po kay Senator Jingo Estrada, na ang timing ho, pagkatapos ho na magpalit ng liderato dyan po sa Senado, may mga report na may mga tinatakot, ginigipit, may inoopera ng pera, pag hindi nagbigay o pag hindi tumanggap, yun ho, mga kababayan, yun, pag may kaso ka, tutuluyan ka. O, yun ho. So, yan po masaklab. Dapat ho, walang ganunan. Di ba? Wala hong takutan. At wala hong bigayan o suhulan. Di po ba? So, ako mas maganda. Pero kung talagang pampipiliin ako, Senator Marcoleta. Di ba? Pero kung si Senator Pia naman ang magiging chairperson, okay din ho. Kasi matik, palagay ko naman, gagawin niyang vice chairman, ito po si Senator Marcoleta, di po ba? So, makakadiskarte. At pag may meeting sila, ito, patawag natin, ito, si ganito. Ang dami hong pwede ipatawag ng mga dating cabinet secretary na iba nag-resign na, tapos yan, yung si Yusek Adrian Bersamin. Pwede ipatawag. At gayon din, sabi nga ho, itong si Congressman Lian Lebiste, pwede rin daw po ipatawag at handang humarap para patunayan yung binigay ho na sa kanya ni Yusek Bersamin na ebidensya na nagdidetalye po kung paano ginastos yung pera na 8 billion para sa nakarang kampanya sa eleksyon at nandun din kung saan nakuha yung pera. Billion ho ito, mga kababayan. Ibang-iba na ho, no? Talagang nag-level up. Mga astig talagang noon ho, tagal ko na rin sa media. Noon ho, mga kababayan, kaya nga yung plunder case na ho yan, yung threshold 50 million lang ho Pasok ka na Bakit ho? Kasi kadalasan ho sa mga nakaraan, mga kababayan, nasa 50 to 100 million lang naman ang ninanakaw. Ngayon ho, billion na ho, mga kababayan. Grabe ho, di ba? Talagang, pag sinuma mo, umaabot ng trilyon. Dito lang sa flood control, trilyong piso ang inaabot ho. Talagang grabe ho yung nakawan dito po sa ating gobyerno. Dapat ho masupil ho ito. So maganda ho ito At sana magtuloy-tuloy yung investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kasi medyo mahati po yung kanilang oras dahil sa nagkonbina po ang Senado bilang impeachment court. Bagamat siyempre binigyan ho ng 15 days na palugit at pinasasagot ito pong si VP Sara Duterte. Tapos kapag sumagot ho yan ay bibigyan naman ng 5 days yung prosecution para sumagot. So at least ibig sabihin umuusad na po yung proseso ng impeachment, di po ba? Kasi nakapanumpa na si Senate President Alan Peter Cayetano, pati yung kanyang mga kapwa-senador, bilang senator judges, lahat po sila, no? Talagang, at least nandiyan, wala namang masasabi. Yung mga yung mga pumipintas at nagbibigay po ng agam-agam. Dito po kasi ngayon, may mga nagsasabi na ako dapat baka pwedeng imbitahan ng Chief Justice. Nasa batas, sa ligang batas natin Kapag hindi naman presidente ang nililitis sa impeachment, hindi kailangan ng Supreme Court Chief Justice. Pero yung iba, talagang alam nyo, pilit ho nila lasong si Father Ranilio Aquino. Dating din daw ho yan, San Beda. Parang gusto niya ay hikayatin yung Chief Justice ng Supreme Court na tumulong at mag-preside diyan po sa impeachment trial laban po kay VP Sara. Wala nga ho sa batas Tsaka alam nyo ho, yung Chief Justice, ang dami ho nilang trabaho. Diyan po sa Supreme Court, ang dami ho nakabinbin ng mga kaso Di ba, umabot ng 10 taon, 15 taon, hanggang 20 taon. Tapos kukunin mo pa sila.
Talagang yung iba naman, pala, alam nyo, maraming nagpapakilala ngayon, mga kesyo sila po yung legal luminaries, mga eksperto sa batas. Pero ang layunin ho, lituhin ang taong bayan. Kasi itong mga lumilitaw na legal luminaries, nakakampi ho ito sa administrasyon ng mga pinklawan, dilawan at sa administrasyon. Kaya alam niyo naman abogado pwedeng hanapan ka ng butas kung saan nila gusto kang dalhin. Di po ba? So yan po masaklap na pangyayari dito po sa ating bansa. Kaya yun lang ho, na-discuss lang ho natin yan. Pero sa ating mga kababayan, wag ho kami kikinig dyan sa mga nagpapakilalang legal luminaries, mga legal expert daw, mga sa konstitusyon, etc. etc. Wag ho. Kasi suriin nyo mabuti. Kasi baka kayo po'y maligaw. At mapunta ka sa gusto nilang direksyon. Okay, so sa mga bago lang po sa ating channel, ay magbigay na po kayo ng comment. At subscribe po kayo sa mga bago lang. At sa mga nanonood sa atin ngayon, ano po masasabi nyo rito? Marcoleta o Pia Cayetano? Ang dapat maging Blue Ribbon Committee Chairperson. Yun ho. Ako naman, kahit sino sa dalawa. Kasi tingin ko naman, at ako'y naniniwala, na iisa lang po ang tutumbukin direksyon. Maimbestigahan itong flood control project na yan, magtuloy-tuloy at may mga mapanagot ho. Kung sino man, yung mga talagang nagkamal ng kwarta at para nakawin po yung pondo ng bayan. At bukod ho sa aking channel, subaybayan nyo rin po yung aking Facebook account, Eli Saludar. Okay, maraming salamat. Muli ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.